Hindi pa nga nagsisimula ang event ay pinagpapawisan na kagad na rin kapatid ko. At habang nag-iintay sa mga wala pa, tanghali na kung dumating, ay nagpasya kami magkantahan na muna dito ng aking mga pinsan. Maya-maya nga lang ay nakumpleto na at agad-agad na nagsimula dahil tanghaling tapat na at kainit-init na. At tapos nga ang mahabang meeting at pag-uusap, ay dito na nagsimula ang mga palaro. Sa mga oras nga na ito ay naghahanda na para sa unang palaro at ang pagpukpok ng paso. Saan talaga hindi mawawala yung mga pinsan mong ganito? May mayor at may dalawang bodyguard. At ayan nga nagsimula na ang unang palaro, ang pagpukpok ng palaro sa aking kapatid. Siya ang aming unang sinabak pero kinakabahan daw siya. At syempre hindi mawawala yung mga supportive na taga-bulong-bulong dyan kapag nakapiring ka at maglalaro ka at pupukpok din ng iyong paso. Sa isip-isip ko nga hindi naman kayo nakakarinig niyan, bukod mata nakapiring, nakataklob rin ang tenga kaya wala talaga siyang maririnig. Masasabi kong hindi ako expert sa pagpalo ng palayok pero sa pagbasag ng paso, oo. Bibigyan ko kayo ng technique kapag sasali kayo sa mga palaro. Akala mo naman expert din, hindi pa nga ako nakakapalo ng palayok. Sabi nila, kailangan mo daw damhin o pakiramdaman kung nasaan yung palayok. Kung nasa likod mo o nasa tagiliran mo, mamaya sumalpok sa'yo. E di ulo mo pa ang nabasag. At tuluyan na nga nawasak ang palayok. At kuhang-kuha nga for today's video ang mga alipin ng pera. At ang sumunod na nga ay ang kapatid kong si OA. Takang-taka nga ako bakit ganito ang mga hakbang na rin. O sadyang OA lang talaga siya. Magkanda sisigaw na nga lahat ng tao din maski ang nasa likod niya si Winnie the Pooh pero di niya pa rin talaga nasa pool ang paghampas sa palayok. Habang may nahampas ng palayok, may sasabog talaga ng kayamanan. At sumunod na nga si Winnie the Pooh. Siya na ngayon ang papalo at wawasak sa kayamanan ng palayok. Matapos nga ang unang palaro ay kasiyahan na naming magpipinsan. Grabe naman sa energy tong mga pinsan ko. Wala na talagang papaawat dito. Kaya ata sila tulog sa jeep kanina para ma-reserve nilang energy ngayong araw na ito. Iba talaga kapag may talent ang mga pinsan mo, nilalapitan sila ng pera. Sabi ko nga sa kanila, huwag niyong ipahalata na mayaman tayo mga pinsan. Pero madalas talaga alipin din tayo ng pera, kaya tanggapin niyo lang ang biyayang binibigay sa inyo. At dahil tanghaling tapat na nga ay kainan na. Nakakapagtaka na dito ng aming pinsan. Pero mga pinggan namin ito, binabalot pa rin dito. Halatang gutom na nga siya. Kaawa-awa naman tong pinsan ko. At itong iba kong pinsan talagang full na full ang battery. At merong iilan lang talaga hindi nakakain ng tanghalian. Ang almusal ay sigawan, ang kulangin ay tagpuan, ang merienda pagdududan. Iba talaga tong mga pinsan ko. Sa sobrang kadamihan na ng pera nila, binibilad na lang nila dito. Kumbaga hindi na sila takot kung mawala mga yan dahil sa dami ka naman daw nilang pera. Ayan ya't nilipad na, mukhang tumututol pa ata ang panahon. At napakadami naman yata ang palaro ng palayok din Abay hindi na naubos ang palayok. Feel ko talaga, palayok lang talaga ang pinag-effortan nila. Sige na, pagbigyan na. At tuwang-tuwa naman ang mga nasa gedli-gedli at nakikita ang mga alipin nga ng pera. Huy, kala mo hindi ka kasama doon. Tuwang-tuwa sila, nabubuhos na ang yaman ng palayok pero hindi nila alam kasama dito ang pagbuhos ng tubig. At matapos nga ang mahaba-habang mga palaruan ay syempre sinulit na rin namin ang panliligo namin dito sa swimming pool. Tataka nga ako kung ihibaw swimming pool ang aking nililiguan. Ang init kasi. Ganun ata sadya pag first time. Sa mga oras nga na ito, tinawag ko na yung driver para may hatid na kami pa uwi. Grabe kasi yung pagod namin. Sobra baga na pagod kami kahit puro laro at swimming lang naman ginawa namin. Sa mga oras nga na ito'y tahimik na ang aking ina sa aking likod. Kinakabahan na siya dahil lasing ang aking ama.